Kalala ko. Kasi yata siya. Ay. Good morning Europa! At saka magandang hapon Pilipinas! Hello world! Ay! Hello universe pala! Kumusta ang mga buhay-buhay natin? Ayan. Tayo ay papasok ngayon sa ating work. Pang ano naman tayo ngayon, chef? Pang umaga. Yun. So tayo mag-out ng hating gabi. So, para sa mga nagsusubaybay sa atin, ito yung ating daily lives activity here in your room. Tayo ay makakarating ng ating intersection. So this is a mandatory. We have to stop, look left and right if there's a car coming. Napakagandang mag-drive dito sa Europe. Very disciplined yung mga tawag diyan, mga driver. So kailangan mong mag-abide sa kanilang law. Alright, so we have to go, we have to pass, nobody's passing. At saka dito sa kanila is very important ang life ng tao. Kaya masasabi kong very safe dito mag-driving. Okay. Kahit sa ilang minuto lang talaga itong aming travel. Dito kami dumadaan sapagkat ang way na to ay Patas lang naman din yun. Balik na. Hello, you're back and we're back to happy to see you again. Nawalan tayo ng signal kanina dahil dumaan tayo sa kagubatan. Oo nga pala, magpapatuloy natin ang ating kwentuhan. Sana nga ba tayo napunta? Ito. Maraming kumukuha ng ganyan. Pero live yan sa akin. At saka ano naman tawag dito? Ayun, we're back and you're back. Happy to see us again all guys here. So hindi ko muna kayo may isa-isa. Shout out sa inyong lahat. Alright. So I'm gonna back the camera in myself. Ayan. Ayan, magandang ano sa inyong lahat. Magandang umaga, Europa. At saka magandang hapon, Pilipinas. So nagda-driving tayo going to our work. Medyo na yung ating mga tongue twister. Hindi na tayo napapractice ng ating tongue twister Ayun, ang usapin natin kanina Europa. Nandito tayo ngayon sa Europa. Obvious naman, di ba? So dito napakagandang mag-driving sa country na to kasi yun, sabihin ko sa iyo ulit, yung mga driver dito is very disciplined. Napaka courteous. At saka they really value lives of people. Mahalaga sa kanila ang buhay ng tao. Especially kung halimbawa tawag dyan in a pedestrian lane. Mamaya papakita ko sa inyo yung pedestrian lane, you have to obey, you have to drive within the law of this country, so that syempre wala tayong mga hassle free, especially if you are applying for a
permit here to live. So it might be affected the process of your legalization here. You stay here in Poland. Medyo binibilisan natin kasi ano siya. Dito kasi pwede tayong pumalo ng 70 to 80 km per hour. Ayun. Unlike doon sa isang way na dinadaanan namin, marami doon mga ano, yung tawag doon establishment, at saka meron siyang bahay. Siya nga pala, pag ikaw ay nadaan ng bahay, ano ba yung Piaznica, no? Piaznica ba yun? It is mandatory to reduce your speed limit into 20 to 30 km per hour. So ganyan dito. So you have to obey 20 to 30 km per hour ang inyong driving pag ikay nasa bahay-bahay. So we are approaching an intersection again. Ayan, papakita ko sa inyo. So it is also a mandatory if you are approaching an intersection, you have to stop, pause for a while. Look at that. We have to prioritize the priority lane, which is the highway. So there is a bus passing and signal and ready for fire. We are turning right. Okay. Okay, ang atmosphere na to, nakikita nyo, parang ano lang sa atin din, no? Napakaganda, very verdant. Very relaxing yung kanyang atmosphere. Dito kasi sa country na to, I really observe, they really preserve their, what is this, nature. They are nature lover. They plant more trees. Yeah. And look at the forest. And even it is a forest, there are what is this, a community inside. Nakaplan, nakadevelop, meron siyang ano tawag diyan, kalsada. Kasi kahit sa kasulukan ng kanilang mga bundok-bundok dito, meron siyang nakatira. So the government really do care about their, what is this, locals or the community inside living in the forest. Yeah. Although hindi pa, what is this, simentado yung mga ibang parte doon kasi syempre kagaya rin sa atin siguro, dinidevelop muna nila yung mga priority na lanes. Okay, shout out again sa ating mga viewers na nandyan, naka-standby. Yan. Hello, kaway-kaway sa inyong lahat dyan. In the next live or next video we will be posting, I'll be noticing all the people who are there. And sorry guys, minsan hindi ko kayo naiisa-isa kasi sobrang busy ko po talaga. Pero I make it sure that if I have time, I'll read all your comments. Saan tayo dito? So we will be, what is this, gas, make gas. Susi. Okay.
Okay. Guys, ito yung pinakamagandang ano dito, yung roundabout. Hindi nakita. Mamaya ipapakita ko sa iyo. Ang ganda ng bulaklak ko. Plastic. Ayan na. Balik. Thank you sa inyong mga hearts at saka likes. God bless us all. Also to those likers and hearts. Hearties. God bless you guys. Maraming salamat sa nagpapaamping sa atin parati araw-araw. Amping kanunay sa inyong tanan din ha. Shoutout ko nga pala ang number 1 supporter ko, top fan dito sa Europa, Ate Wing. Shoutout sa iyo. Namimiss ka na namin. Rowena Salvador. Sayang guys, hindi nyo nakita kanina yung ano roundabout. Ay, ito may isa pang roundabout. Ito yung isa sa nagustuhan ko dito sa lugar na to. Kung papaano maipapakita ang disiplina sa pagdadriving. When it comes to this, ayan na. Lagpas na. Kaya nga, yun nila pakita. Yung traffic way system nila. Pansinin niya natin. Tuwing nasa boat, wala siya eh. No? Pag ilang roundabout na yan? Dalawa. Baka naman sa signal lang. Ngayon, kanina guys, gusto ko sana sa iyo ipakita yung napakagandang example o kaya yung dapat best practice o kaya kung mabibenchmark tayo yung best practices, no? Dito sa roads nila, traffic rules and what is this, mga rig. O mga ka ng pulisya. Sige, mamaya papakita ko sa iyo itatry ko sa inyo ha. Napakagandang benchmark. At saka believe talaga ako kasi doon sa parting yon nakikita yung tinatawag na patience. Yan. Pasensya ng isang driver. At saka yung discipline. Yan. Courtesy. Ang daming pinapakitang manners doon. Kasi if you're really a good driver, you have to observe traffic rules and regulation. Obey what is stated or mandated how to drive in driving here in their roads for safety purposes naman. Para naman sa kaayusan ng lahat. Ito, we are approaching sa sinasabi ko sa iyo. Napakagandang halimbawa yan. Mamaya, I don't know if our signal will cut again. Kasi ilang roundabout na yung ating pinapass by, kinakat. Maybe pag doon pa rin mangyari yon, so siguro it's not allowed. So we have to keep in silent. Okay? Be observant. Yeah. So we are approaching. I have to switch the camera. Yan. Ayan. Makikita nyo siya. Ayan. Yung bilog na yan, tinatawag yan na rondo. Ayan o. So we have to slow down. Rondo. This is a rondo. Meron siyang car na pumasok doon sa kabila. Pero, ayun. Inantay natin. So we have to stop. Then wala na siya. We have to pass by. Nauna siya. Kaya tayo ay nag-stop. Sorry. Hindi pa ako dapat mag-go signal. Yun. Nauna siya. Pinauna natin siya. Ito napakagandang halimbawa talaga. Then dito na tayo mag-signal kasi turning right tayo. Right?
This is what we call rondo. Sa atin rotunda, pero iba ang design ng rondo nila dito. Because parang meron do siya na two-way, meron din siyang rondo na single lane. So ayun. Nakakita ko sa inyo pero not well explained. Just a glimpse only. Magkaroon lamang tayo ng kunting ideya at saka napakagandang mga ano yan. Kung ako lang ang nasa ano, hindi ko na i-budget, napakagandang i-benchmark yan. So we are approaching in our company, so I have to shut down my because it's prohibited to make live or look at there is parking. O di ba yung sinasabi ko sa inyo? Okay, so sige ta, baba ka na. So I have to, so bye bye for now kasi nandito na kami sa aming sa aming company. So kailangan ko nang mag-say goodbye sa inyong lahat. Bye bye, God bless us all, I love you, bye bye. Papark ko itong saan? Okay. Meron pala doon sa unahan, doon ako magpapark. Ayun. Nakakita ko ng isla. Meron siya. So dito tayo magpapark. Ayun. Meron siya. Careful tayo, Diyos ko. Makasagi tayo ng mga mamahaling sasakyan. Yan, pumasok. Buti na lang nakakuha tayo ng islat. Oops. Okay. So here we are. So bye bye for now. Bye bye. Love you all guys. Bye bye. Bye. God bless us all.